Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 7, mga talatang 6, tatanong ng 12 hanggang 14. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perla, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito po ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta, at mas kilala natin Golden Rule, di ba? Ito ang Golden Rule sa pagkapahayag nito sa mabuting balita. Kinikilala din ito sa ibang relihiyon at kultura, palatandaan na kumikilos ang banal na espiritu saan man nito naisin. Maganda itong paalala na ibinigay na sa tao ang kapangyarihang baguhin ang takbo ng mundo. Kaya nga daw kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, diyon din ang gawin mo. Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Magtanim ka ng kapayapaan, aani ka ng kapayapaan. Magtanim ka ng santol, aani ka ng santol. Magtanim ka ng mangga, anihin mo mangga. So ibig sabihin, kung ano yung ating inihasik, yun ang ating aanihin. Kung ano yung ating itaninim, yun ang ating aanihin. Ganon din sa paggawa ng mabuti. Kung gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, di mabuti din ang ating aanihin. Maaring hindi ka magantihan ng iyong kapwa, ngunit ang Diyos sa langit ay hindi po siya bulag para hindi makita yung mga gandang bagay na ginawa mo sa iyong kapwa. Hindi dapat naghihintayan sa paggawa ng mabuti. Masyadong childish ang attitude na mauna ka muna, kunin mo muna ang aking tiwala at gaganti ako ng utang na loob. Okay din ito, no? Parang, sige, gawin mo muna ako ng mabuti para makagawa din ako ng mabuti sa'yo. Parang ang bata, di ba? Parang bata din eh. Pag binigyan mo ako, bibigyan kita. Pag pinapasyal mo ako sa bahay niyo, papasyal din ako sa inyo. Pag dinala mo na ako ng merienda, dadala din kita ng merienda. Maling pagkaunawa pa nga na ang utang na loob ang ganitong paniniwala, di ba? Hindi ito tugon sa ginawang kabutihan ng ating kapwa na tila nakakapagod. Marami tuloy nagtatanong, hanggang kailan tatanaw ng utang na loob, di ba? Mahirap naman talaga na mabilanggo ka sa utang na loob, sapagkat maraming beses ka nang nakapagsukli, isusumbat pa rin ito ng mga tao kapag nainis sila sa iyo, di ba? Babalik at babalikan pa yung matagal na panahon na ginawa nila sa iyo, samantalang marami ka ng bagay na naisukli. Kasi nga utang na loob kaya nga maraming taong nabibilago sa utang na loob. Kaya nga ang tanong, kailan ba mababayaran ang utang na loob, di ba? Ang utang na loob ay tugon natin sa kabutihan ng Diyos na nagmahal sa atin hanggang tayo ay umiral at maging bahagi ng sangnilikha, at muling nagmamahal sa atin hanggang sa tayo ay maligtas. Kung gagawa tayo ng mabuti, ang batayan nito ay kung anong kabutihan ang nais din nating gawin sa atin. Pay it forward ang dating. Pero pagtugon lamang naman talaga ito sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya pala tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, ay hindi tayo para maghintay ng balik o sukli, kundi naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, kaya tayo ay nagiging alulod lamang, tayo nagiging kasangkapan lamang, nag-share lang ng kabutihang tinamasa naman natin buhat sa ating Panginoon. Ang bawat isa ay maaring maging simula ng kabutihan, kahit sa ating kapaligiran ay mga taong may mga taong hindi gumagawa nito. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you.
Thank you for your smile. Sa oras mo, sa oras mo, ang lahat ay gaganda sa oras mo. Ako ay lalapit sa iyo, pagsambay alay ko, masam iyong handog sa iyo sa oras mo. Amen. Sa oras mo, sa oras mo, sa panahong itinakda mo, O Diyos, sa oras mo, ang lahat ay gaganda, ang